Okay, maging productive tayo ngayong araw na to. Padaliin natin pag-aaral ng Bible. Bible 101, number 2. Paano basahin ang Bible kahit hindi ka theologian? Hindi mo kailangan magpaka-PhD para makausap si Lord. Kaya una, sundan ninyo ha. Number 1, magdasal bago magbasa. Hindi ito tulad ng pagbabasa ng nobela o essay sa klase. Ito ay pakikipag-usap kay Lord bago buksan ang Bible. Buksan muna ang puso. Siyempre, manalangin ka. Panginoon, buksan mo ang aking isip at puso upang maunawaan ko ang iyong salita. Gamitin mo ito para baguhin ako. Amen. Hindi mo naman kailangang ma-seedson si Lord. Isa lang na dasal, mag-reply agad siya sa pamamagitan ng salita niya. Number 2, gumamit ng tamang Bible. Hala, eto na. Bilang Katoliko, piliin ang Catholic Bible. Ito ay may 73 books kompleto. Hindi sa sinisiraan ko. Huwag kayong gumamit ng King James Version kasi hindi ito Catholic Bible. Okay? Sa mga Bible na Catholic Bible, ito kasama dito ang Deuterocanonical books tulad ng Tobit, Sirach at Wisdom. May magandang rason kung bakit ko sinasabing gumamit ng Catholic Bible. Okay? So, ang mga suggested versions ko, una, New American Bible or NAB. Ito yung mga usually ginagamit sa misa. At yun, sa pag-aaral din ng Bible dahil makikita mo dito yung mga footnotes. Number 2, Revised Standard Version, Catholic Edition, RSV-CE. At yung Catholic Bible for Youth, perfect. Gusto mong mas relatable ang language. Hindi lahat ng version ay tama para sa iyo. Piliin mo yung totoo, kumpleto at tapat, gaya ng Catholic Bible. Huwag madaliin, isang araw, isang aklat, o talata lang. Hindi ito paunahan matapos, kundi palaliman na pag-uunawa. Kahit isang verse lang ang mabasa mo, basta pinagnilayan mo, may power na yan. Subukan mo ang Lectio Divina, isang tradisyonal na paraan ng pagbabasa ng Bible na may 4 na hakbang, 4 steps lang yan. Una, Lectio, basahin, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Meditasyo, pagbubulay-bulay. Ano ang sinasabi niya sa iyo ngayon? Orasyo, dasal, kaibiganin mo si Lord sa pamamagitan ng padalangin. Kontemplasyo, tahimik na makikinig, hayaan siya magsalita sa puso mo. So, sa love, kailangan ng quality time. Ganon din kay Lord, di mo kailangan mabilis, basta totoo ang damdamin. Pang-4, magsimula sa Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Dito mo makikilala si Jesus, ang puso ng ating pananampalataya. Bago mo tuklasin ang mga mas malalim na parts ng Bible, simulan mo muna sa love story ni Jesus Christ para sa iyo. Walang mas kilig pa sa kwento ng Diyos na naging tao para iligtas ka. Pang-5, magtanong, mag-research, magpaturo. Kung may parts kang hindi naiintindihan, syempre, pero may ganoon naman talaga di ba? Okay lang yon, may mga Catholic Bible study groups. Ang mahirap nga, yung hindi ka humingi ng tulong kasi baka mamaya maiba ka ng daan. Sige ka, makulong ka ng 3 araw sa kwarto mo. Bahala ka dyan. Warning yun. So sa YouTube, meron din mga Catholic answers, etc. etc. At may mga pari o lay ministers na handang tumulong sa iyo. Sa relasyon, huwag puro hula. Tanungin mo kung di mo gets. Ganon din ang salita ng Diyos. Mas okay kung malinaw kaysa sa assumption lang. So as a conclusion, ang Bible ay hindi para lang sa pari o madre or sa mga religious. Para ito sa lahat, lalo na sa mga naghahanap ng direksyon, pag-asa at pagmamahal. Hindi mo kailangan maging eksperto, kailangan mo lang ng bukas na puso at oras para sa Diyos. Kung kaya mong i-replay ang chat ni Crush 10 times, bakit hindi mo kayang basahin ang chat ni Lord? Eternal ang epekto. Yun lang.